Meron pa pong isang tanong ho dito na mula naman kay Rolando Orais. Hindi po pala maligtas ang mga Sabbath keeper ni Ellen G. White. Ito naman yung mga tanong na may kasamang pang-Alaska. Sayang at bihira tayong makakita ng mga matitinong tanong. Karamihan sa mga tanong ay pang-asar, may kasamang pambubuska ba? Hindi po pala maligtas ang mga Sabbath keeper ni Ellen G. White. Kita mo na yan. Parang si Ellen White may-ari ng mga Israel. Mga Sabbath keeper yan eh. No? Ngayon, sa ibig siguro niya sabihin, ay mga Adventist ni Ellen White. Hindi ho kami Sabbath keeper ni Ellen White. Kapatid namin yun. Yan. Bakit daw? Kasi binawasan ni ang utos. Mas maganda. Alam nyo, kinaka-copy-paste lang po namin yung tanong ninyo. Kaya pag barok ang inyong tanong, barok din yung maipapakita namin sa screen. Mas maganda na, kinukomplito po ninyo yung tanong. Total ay nang-aasar lang din naman kayo. Pati yung tanong ninyo kung barok, ay barok din yung inyong pang-aasar. Kasi binawasan, nino, o baka ng puno mo yan, ang utos na Sabat. Ito ginamit niyo po mga kapatid. Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ayan. So, di ba? Ang tanong ngayon, ano binawas namin? Hindi mo naman nilinaw. Ayan. Kapag kayo po ay nagtanong, request ko lang, huwag nyo na lang haluan ng kasi hanggat maaari mga kapatid, ayaw ko sana ng tanong na may... Kaya lang, pagka ginamitan yun, hindi namin maiwasan na maibalik po sa inyo yung tanong. So, sino nagbawas? Ang utos sa Sabat, ito Exodus 20 verse 8 hanggang 11. Paano namin binawasan yan? O tingnan po ninyo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wala kang binawas dyan. Ano sabi dyan? Sa 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Wala naman kami binawas dyan. O baka sa 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So, baka ito yung sinasabi ninyo, binawasan. Anong binawas namin dyan? Maaaring sabihin ng iba, huwag gagawa ng ilang gawa. Sabi ni Efren, ni Glenn Ruidas, maglakad, bawal na maglakad. Bandang huli, pumayag naman, pwede palang maglakad. So, yung anumang gawa ho, mga kapatid, naiintindihan ni Moises yan, naiintindihan ng Israel kung ano ang saklaw na wag gagawa ng anumang gawa. Nasa verse 9 nga yun Magtatrabaho 6 na araw. Big sabihin po yung labor, yung pong pagtatrabaho sa bukid, kung ano man yung kanilang hanap buhay noon, nag-aalaga ng mga hayop, ay doon sila nagbubukid, yan. Nagpapahinga po sila sa araw na Sabat. Ilalaan kasi yan sa Diyos. At ang dahilan, nasa verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. O nilinaw mo sana, Brother Rolando Orais, anong binawas namin? Ngayon, yung ginamit mong talata, hindi applicable sa amin kasi wala naman kami binawas. Ako ay sigurado na itong si Rolando Orais ay miyembro ni Brad Eli Soriano sa Ang Dating Daan. Kanina po ay pumunta kami ng Bulacan. Nakikinig po ako doon sa debate, matinding bakbakan ng MCGI versus ex-MCGI. Marami po pala ng mga ex-MCGI. Kawawa ho yung MCGI Puro palusot na lang ginagawa. Nagbakbakan talaga sila ng bunggang-bungga. Talagang napakahusay mga tuwiran ng mga ex-MCGI. Kaya siguro sila na liwanagan. Mahuhusay sila. Yung logic, yung kanila pong analysis. Samantalang yung dating daan, puro palusot kung ano-ano sinasagot. Talaga naman. Kaya ako naniniwala ho na yung may matinong, yung nasa tama ang analysis, yung may logic, meron pong tamang pag-unawa sa Biblia, may malalaman talaga nilang mali yung kanakagis na nila. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid na sablay po yung paggamit ni Brad Eli at mga miyembro niya ngayon ng Deuteronomy 12:32.
sapagkat unang-una silang tatamaan nito, sapagkat sila po yung pagkadami-dami, inubos nga yung Old Testament, di ba maririnig nyo yan, magko-comment minsan yan, wala na tayo sa kautusan ni Moises, inubos. Ano bang dahilan? Ba't nyo gagamitin yung Deuteronomy 12:32? Tapos sasabihin nyo, wala na tayo sa panahon ni Moises. Tapos ba't mo gagamitin yan? Huwag nyo gamitin yan. Di ba? Ba't mo gagamitin yung talatang hindi mo paniniwalaan? Ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid. Dahil paborito po ito at ginagamit mo ito ni Mr. Soriano mismo. Pero ginamit niya ito para po doon sa pangalan daw ng Diyos. Kaya nagagalit siya. Galit na galit siya sa gumagamit ng Jehovah, sa Yahweh. Kaya nga ginamit po nila doon sa logo sa kanilang church ay yung Paleo Hebrew ng pangalan ng Diyos. Ayaw kasing meron pa akong segment dyan, yung ituwid mo si Soriano, na pinatunayan po natin na kahit siya mismo ay gumagamit ng hindi original na pangalan ng Diyos. Okay? So, ngayon, yung pong paggamit, kasi hindi naman nila sinabing hindi sila naniniwala sa 12:32 ng Deuteronomy. Unang-una, tutuldukan natin, wala ho kaming binabago sa Sabat. Kasi sabi niya, Sabat keeper ni Ellen White, binawasan daw. Wala ho kaming binawas sa Sabat. Dapat nililinaw mo kung paano. Ngayon, itong ginamit mo itong Deuteronomy 12:32. Sabat ba ang pinag-uusapan diyan? No, di ba? Kayo nga tamang dapat kasi inubos niyo yung 10 utos. Sabi niyo, wala na. Ay di kayo ang unang-una. Ngayon, para sa matinong pag-aaral, mga kapatid, bibigyan natin ng exegesis. Bibigyan natin ng hermeneutics. Kung ano ang ibig sabihin ng Deuteronomy 12:32. Gagamitin po natin yung context. Gusto ko pong basahin yung Tagalog Contemporary Bible. Chapter 12 ng Deuteronomy, mga kapatid. Tingnan natin yung konteksto. Ano ba yung tinutukoy na huwag dadagdagan ni babawasan? Yan. So, sabi po rito, sa verse 1 ng Deuteronomy chapter 12 verse 1, ayun. Ito ang mga tuntunin at mga na dapat nyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. So, sabi dyan, susundin habang nabubuhay kayo rito sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, ito ba ay kayang panindigan ng gumagamit ng talatang ito? Hindi pwedeng ito lang ang aanuhin nyo. Yan ang mahirap nga po, mga kapatid. Minsan gumagamit ng talata, hindi iniisip na sila po mismo ang napupuluputan Sila po mismo yung nasasakal, mga kapatid. Tingnan niyo po, talatang 2. Kapag pinalayas na ninyo ang mga taong naninirahan doon, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagsasambahan nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan, sa matataas na mga bundok, sa mga kaburulan, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Gibain din ninyo ang kanilang mga altar, durogin ang mga alaalang bato nila, sunugin ang kanilang mga posting simbolo ng Diyosang si Asera, at durugin ang imahin ng kanilang mga Diyos para hindi na ito alalahanin pa sa mga lugar na iyon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung istorya, yung konteksto, mga taga-subaybay ng chapter 12 ay ito ay may kinalaman sa lugar na pagdadalhan ng Panginoon sa mga Israel. Na pagdating doon, dahil mga pagano naman yun, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ay pinapagiba yung altar at durugin yung kanilang mga Diyos-Diyusan. Kaya nga hindi rin ako sumasang-ayon doon sa mga protestante na ginagamit ang talatang ito at ipapakita sa madla, tudurugin yung mga imahe ng mga Catholic. Tapos gagamitin ang talata. Okay lang yung durugin nyo yun, pero wag nyo nang gamitin yung talata kasi out of context yun. Ito po kasi ay para doon sa lugar na pupuntahan nila, natitirhan nila, para pagpasok nila doon, walang alaala ng mga Diyos-Diyusan. Kaya pinapadurog.
Naiisip ko minsan, marami po tayong mga kapatiran na gumagamit ng talata, hindi man lang pinag-aralan kung anong konteksto, tapos i-apply. Hindi rin po ito maganda sa atin mga kapatid. Kaya ako, nag-o-offer po ako, hindi naman ako magaling, hindi ako matalino, pero sa abot ng aking makakaya, kadalasan po, pag may mga invitation sa akin na malayo, gusto ko po mag-train sa mga layman ng how to interpret the Bible correctly. Ang laki po kasi ng advantage nun pag naintindihan po natin. Kahit saan tayo mangaral, na itatama natin at nagiging tama yung ating application at pagpapaliwanag sa bawat mga talata na ginagamit natin sa ating pangangaral. So, ito po mga kapatid, ang pinaghanguan ng mga salitang ito, kung papansinin po natin, ito po ay hinango sa 10 utos. Bakit pinadudurog? No, bakit pinadudurog yung mga Diyos-Diyosan ni Asera? Kasi sa 10 utos nga, huwag magkakaroon ng mga larawang inanyuan. Kaya kung gagamitin ho nitong mga dating dan itong 1232 ng huwag dadagdagan, huwag babawasan, dapat ituturo nyo yung 10 utos. Bakit kanyo? Dito sa verse 4 hanggang 5, huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Yan, pinag-iibaho tayo sa ating pong pagsamba. Talatang 6, doon ninyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong mga ikapo, ang inyong mga espesyal na handog, ang inyong mga ipinangakong regalo at mga handog na kusang loob. Gayon din ang panganay ng inyong mga hayop. Kaya lahat po nawa ng gumagamit ng chapter 12, verse 32 ng Deuteronomy, mag-isip-isip muna kayo at alamin nyo. Pag ginamit po ninyo yung verse 32, hindi po pwedeng hindi nyo gagamitin itong konteksto nito. Dapat maghahandog kayo. Mag-iika po kayo. Ayan, dalhin ninyo ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog. Pati ika po. Itong dating daan na gumagamit nito, lalo na ito si Brad Ely. Mabuti, ang dami na palang XMCGI no? Sayang nga lang, yung iba ay naging anti-Bible na Nalungkot lang ako doon sa iba na lalo hong napariwara, na allergy, na trauma po siya kay Ingkong, no? So, kung gagamitin po, tingnan nyo, mga kapatid, lahat po nang gumagamit ng Deuteronomy 12:32 na wag dadagdag, wag babawasan. Tapos hindi kayo naniniwala sa ikapo, huwag nyo na pong gamitin. Nakakahiya. Pati mga espesyal na handog, regalo, mga handog at nakusang loob. Pati yung paghahandog ng mga panganay ng mga hayop. Kung gagamitin yung 12:32 ng Deuteronomy, maghandog din kayo ng mga hayop. Talaga naman, sabi ko nga, ang laki pong sablay. Kaya nga, itong nagtanong sa atin, para hong kumuha ng bato. Biro mong di rin maliligtas yung mga Sabbath keeper ni Ellen White. Para siyang kumuha ng bato, pinagpupukpok yung ulo niya, dugo-dugo. Kasi itong ginamit niyang talata dugo-dugoan siya rito sinasunod niyo ba yan? Konteksto yan. Naniniwala man kayo sa kontekst ito pa, verse 7. Doon kayo kumain at ang inyong mga pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. Magsaya kayo sa lahat ng inyong mga nagawa dahil pinagpala kayo ng Panginoon. Verse 8 and 9, kapag dumating na kayo sa lugar na kung saan makapagpapahinga kayo, ang lugar na ibinigay sa inyo ng inyong Diyos bilang inyong mana, huwag na ninyong gawin ang ginagawa natin ngayon na kahit saan lang tayo naghahandog. Ayan, tuloy-tuloy yung paghahandog Hindi nakatulad doon sa ilang na kung saan sila naghahandog. Doon, may permanente na silang dambanang paghahandugan. Tuloy ang handog. So ito po yung mga bahagi ng instruction ng Panginoon na huwag babawasan, huwag dadagdagan. Kung pagdating nila doon, ano ang gagawin nila? Tingnan nyo po, mga kapatid, ang mga pagkakasunod. Bahagi ho ito, Talatang 10. Kapag nakatawid na kayo sa Jordan at narirahan sa lugar na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, mabubuhay kayo ng mapayapa dahil hindi papayag ang Panginoon na gambalain kayo ng mga kaaway sa inyong paligid. Pagkatapos, dalhin ninyo ang mga handog doon sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos kung saan pararangalan siya.
Ito ang mga handog na iniutos ko sa inyo, mga handog na sinusunog, at ang iba pang mga handog, ang inyong ikapo. Ang mga espesyal na regalo at lahat ng handog na ipinangako ninyo sa Panginoon. Hala, pakiayos nga ninyo yung mga sarili ninyo, mga ADD, ano? Lalo lang kayong sana binabaitan na lang ninyo yung inyong tanong. Okay? So, kapag ginamit mo yung talatang, yung Kapitulo 12, tapos itinampon mo yung talatang ito, ay gagawin na lalabas po yung tagapagturo ninyo ay walang alam sa Biblia. Ganun. O, talatang 12. Doon kayo magsasaya sa presensya ng Panginoon inyong Diyos. Pati ang inyong mga anak, mga alipin at mga libita na naninirahan sa mga bayang inyo na walang lupang mamanahin. Ayan o, yung mga libita raw na maninirahan sa bayan na hindi kasama sa mana. Huwag ninyong ihandog ang inyong mga handog na sinusunog sa kahit saang lugar lang na gustuhin ninyo. O, ibig sabihin dito, huwag pabayaan ang mga libita kasi wala po silang mana. Ginagawa ba ninyo ngayon yan, mga kapatid? To 14. Kundi ihandog ninyo ito sa lugar ng lahi na pipiliin ng Panginoon at doon ninyo gawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Ayan, di ba? So pansinin niyo yung salitang, doon ninyo gagawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kahit ituloy po ninyo ang basa, buong kapitulo, yan ang tinutukoy na wag dadagdagan ni babawasan. Walang kinalaman dyan yung pangalan ng Panginoon na sinasabi ninyo, na ginawang Jehovah, ginawang Yahweh. Wala yan. Out of context niyan. Mas maganda na nakikita natin dito, na liwanagan tayo, na yung wag dadagdagan, wag babawasan ay patungkol sa mensahe na napapaloob sa kabuuan. Hindi po sa litra o anuman, mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin yung isa pa sa problema, bago natin ituloy ito, isa pa sa problema na nakikita po natin dito. Kapag ginamit niyo yung chapter 12 ng Deuteronomy, hindi ho pwedeng hindi nyo paniwalaan yung chapter 14. Saan ka naman nakakita ng preacher? Yung chapter 12, verse 32, tanggap. Pero pagdating sa chapter 14, hindi. Ano bang nasa chapter 14? Halimbawa ito, verse 3. Kung titingnan natin, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Itong mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa at ang kambing, ang malaking usa at ang maliit na usa at ang laking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo at ang antilope at ang gamusa at bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon naman ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa maak ang paa, kamilyo, ang libre, ang kuniho, sapagkat siya'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. Ayan. So, hindi po pwede gagamitin yung chapter 12, chapter 14. Wala. Kaya sablay po talaga itong mga gumagamit po ng talatang yon. Wala kaming problema kasi wala ho talaga kaming binawas. Wala kaming dinagdag. Ini-interpret po namin ng tama. Kaya nga, alam niyo po itong Deuteronomy. Ang aklat ng Deuteronomy, mga kapatid, ay ganito ang kahulugan. Deuteronomy, derived from Greek, thus means a copy or a repetition of the law. Ayan. Okay, sa Greek, deuteros. Ang ibig sabihin ng deuteros, second or copy. Yung nomio, mula sa nomos na law. Ibig sabihin, the fifth book of the Jewish Torah, where it is called Devarim, the words of Moses. Yan po ang ibig sabihin ng Deuteronomy. Deuteros, copy ng nomos, ng law. Kopya ng mga salita. Ibig sabihin yung mga kautusan, mga kapatid, yung mga words ni Moises, ang Deuteronomy ay kopya na lamang ito. Kasi mas nauna po na ang mga kautusan ay mababasa natin sa Exodus, Leviticus, Deuteronomy,
at inulit po sa Exodus, Leviticus, Numbers, at inulit po ito sa Deuteronomy. Ayan po mga kapatid. Tulad ng 10 utos, mababasa ito sa Exodus 20, inulit ito sa Deuteronomy verse 5. Yung Leviticus 11 ay inulit sa Deuteronomy verse 14 tungkol sa mga karumal-dumal na hayop. So ito ay mahalagang habilin ng Panginoon. Ipinagbilin niya kay Moises para sundin kung ano ang sinabi ng Diyos kay Moises. Huwag dadagdagan, huwag babaguhin ni Moises pagdating sa Kanaan. Yan po ang ibig pong sabihin noon, yung Deuteronomy 12:32. So, kawag inunawa ho natin ito na walang pagsusuri, lalabas lahat ng nakasulat sa Old Testament, patay, wala kang babawasin. Pati yung gumawa ng arka, huwag mong tatanggalin. Gawa ka rin ng arka. So, di ba? Yung naglasing, nilasing si Lot at sinipingan ng mga anak, at gawin mo na rin, huwag mo babawasan, Biblia. Patay tayo dyan. So, mali mga kapatid, naintindihan po natin kung ano ang ibig pong sabihin nitong bagay na ito. Okay. So ngayon, meron pong datingan po natin, yung pong tinatawag po nating Torah, yung 5 books of Moses, yung Genesis, ayan, yung Hebrew, Bereset, Exodus, Shemot, Leviticus, Wikra, Numbers, Bimidbar, Deuteronomy, ay Devarim. So ito yung isinasalin sa na mababasa natin sa Bagong Tipan, na tinatawag po itong Law of Moses or kautusan ni Moises. Pag sinabing kautusan ni Moises, yan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Yung itinuro kasi ni Soriano, hindi kasi nag-aaral si Brad Ailey ng theology, kaya kung ano-anong mga tinurong kawalang kwentang aral, no? Kaya kawawa talaga. Ang yayabang naman kasi nitong mga ADD na ang kanilang tagapagturo ay walang alam sa theology. Ang kautusan ni Moises daw yung 10 utos. Pasaway talaga kayo, Yan po yung 5 books of Moses. Kaya pag sinabi niyo, huwag na kayong sumunod sa kautusan ni Moises, pero kayo naman gumagamit ng aklat ng Genesis hanggang Deuteronomy. Sana pag narinig ninyo ito, huwag niyo nang babaliwalain. Nananatili po kayo sa pagiging ignorante or inosente, kawalang alam. Kasi nagkaroon na nga ng pagkakataon na maintindihan ninyo ng tama kasi nanonood naman kayo dito. Hindi naman nyo tinatanggap, yun naman ang katotohanan. Yan naman talaga yung Torah sa Greek, nomos, law, mga aklat ni Moises, kautusan ni Moises, tapos gagamitin yung 13:39 ng gawa. Hindi kayo ariing ganap sa kautusan ni Moises. Hindi naman wala naman talagang ariing ganap sa kautusan kahit kautusan ni Kristo. Kasi ang inaaring ganap sa pananampalataya. Di mali, no? Mga kapatid, huwag na kayong sumunod sa kautusan ni Moises. Pero, sabi sa Deuteronomy 12:32, huwag dadagdagan, huwag babawas. Nakakatawa talaga nakakatawa o nakakaawa, So, yung pong tinatawag na 613 laws, mga kapatid, na tinatawag na mitzvot, ito po ay kasama doon sa tinatawag na kautusan ni Moises. Kaya kung wag dadagdagan, wag babawasan, patay tayo. Wag mong babawasan yan. 613 laws pa rin yan. Ayan. Di ubusin ngayon. Kaya kung ang ADD, paborito nila yung Deuteronomy 12:32, dapat ang kautusan ninyo, 613. Huwag niyong babawasan, huwag niyong dadagdagan yon. Pag dinagdag ninyo yung kautusan ni Kristo, wala naman dyan yan. Di ba? Nakita niyo po yung problemang malaki. No? Ayon sa Deuteronomy, lagay mo nga, Brother Herbs, yung 12:32 ng Deuteronomy, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Tanong, may kautusan ba ni Kristo dyan sa Deuteronomy? Huwag mong idadagdag dyan. Kita mo na. Di ba ang laki-laking problema? Buti nga, pinagtsatsagaan po namin kayong may ituwid. Sana, huwag naman kayong makulit. Ayun, so nakikita po nyo yung ini-scroll po natin. Nasa 372 na mga kautusan yan. Di pa tapos, ubusin nyo yan mga dating daan kasi kayo gumagamit ng Deuteronomy 12:32. Kita mo na. So, ibig sabihin, contextually speaking, ang 12:32 at chapter 12 ng Deuteronomy ito po ay tagubilin ng Diyos
kay Moises na wag niyang babaguhin yung iniutos sa kanya ng Panginoon pagdating sa lupang pangako. Simpleng-simple kung ano-anong pinaggagawa. Kaya natatawa po ako doon talaga sa, mga kapatid, sa debate. Ano nga ba yung title nun? Basta matinding bakbakan. Kaya lang, natatawa lang ako. Actually, kasi puro palusot na lang yung ginagawa nung nating daan doon. Matitino ho yung mga ex-MCGI, ang gagaling. Pati may babae po doon, ang gagaling nilang magtanong. Pinag-usapan po nila roon yung ginagamit ni Soriano. Walang mangangaral na mayayaman. Sa demonyo daw yan. Ngayon, namatay siyang mayaman. Yun ang pinag-usapan nila. Ala, kalulusot-lusot. Sabi ni Brad Eli, huwag daw mag-iipon ng kayamanan. Bakit dami niyang kayamanan? Di kung ano-anong palusot. Hindi naman na niya kinuha sa miyembro. Kasi sa negosyo daw, mali. Kali nga sa mga miyembro, halos yun. So, wala na akong pakialam doon sa pinagdebatihin nila. Natuwa lang ako kasi halatang-halata talagang talo yung MCGI ng mga ex-MCGI. Magaling sila. Kaya yung mga magagaling dyan, maalis eh. Sige.